in fact, no, very clear naman from the very start, no, na itong ating organization is campaigning good governance, no, non-political, no, non-political, non-partisan, a focus on the good governance of this our nation. So, Ano po yung mga nilalabanan natin? well, in fact, ganun pa rin yung 4 millions of society, no, anong laban ng bayan natin, yun din ang ating laban ng good governance, and we are against the 4 millions of society, and we continue to promote peace and progress in our country. So ano po may tutulong nito? Napakalaki, no? Well, in fact, pag tinawag na sinasabihan natin pagka-elite group, they are composed of professionals, businessmen. So napakalaking bagay para sa isang organization na may pwersa na tutulong sa mga kinakailangan natin. Well, sa ngayon po, although nasa magandang kalagayan ng administrasyon natin sa kasalukuyan, pero meron pa rin pong korupsyon. So, paano po na makakatulong itong task force na ito makakatulong? Yes, number one, no? Hindi naman natin masasabi na may pakulong natin or hindi rin natin masasabi na matatapos natin. Pero at least nilalabanan natin yun. That is the stand of our organizations, no? Hindi naman natin sila kaya. Well, in fact, ang corruption is from the very start. Pero at least, sabi ko nga, kung hindi man makulong, hindi man matapos, o hindi man mabawasan, at least we are there to fight against them. Thank you po. Thank you. Sir, ilan yung i-induct po natin ngayon? Well, in fact, more or less mga 100 plus na mga businessmen and women, no, na yung iba mga professionals, yung iba ano rin, mga retiree. No? So, Mabibigyan nyo kami ng ilan sa mga Yes. kilalang personality, sir? mamaya. So, sir, ano magiging role nila pala? Itong mga... There are auxiliary or support group ng aming organizations. No? In term of financial, number one yan. No? Kasi mga businessman sila eh. Di ba? So, napakalaking bagay sa isang organizations na may isang grupo na tudo suporta. Alam nyo naman, once we file a complaint against anybody, kailangan talaga mayroon tayong lawyer, mayroon tayong private lawyer, mayroon tayong gastos sa mga dokumento. Itong elite group is number one na support natin sa ating advocacy. Sir, may mga opisina na po tayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Number one yung sa Malacanang, malaking tulong po ito dahil mapapalapit po tayo sa tanggapan ng Pangulo. Yes, in fact, malapit naman tayo kasi number one, we are pro-government organization. No? Wala tayong ibang tinutulungan kundi yung ating sariling gobyerno ng bansang Pilipinas. No? We are a pro-government. No? Kahit sinong makaupo na presidente dyan, nirerespetuhin natin. Wala tayong color o political tawag nito, participations. No? Kahit sinong nakaupo na presidente, respetuhin ng task force kasama. Even sino dyan na nakaupo. Sir, ano pong masasabi po ninyo regarding po dun sa, kumbaga, negative na mga paratang po nila former President Duterte and ni Mayor Baste Duterte? Well, in fact, mga kondatory, it's my own opinion. No? I-prove nila. No? Kasi hindi naman, nobody can resolve the issues except the court. No? So, anybody can make issue. Kahit sino, pwedeng gumawa ng issue. Pero ang problem yan, how you prove this. How you prove that issue. No? So, kailangan ang magsalita niyan, kurti. So, kung akong tatanungin, it's my opinion, dapat huwag nang idama yung public, you must to go to the court to resolve the issue. Kasi yun ang baka, siyempre, anybody can claim it. So, sa akin ang opinion, much better to go to the court. No? And then, the court will resolve the issue about the, tawag nito, yung mga comment. No? Sana magdasal na lang tayo na tutukan na lang yung ating bansang Pilipinas kasi mas maraming mahirap na mga kababayan natin na kailangan ng tulong, no? So yun ang target din ng task force kasama, no? Kung makikita nyo ang aming program from different chapters, non-political talaga. Tuloy-tuloy yung aming programa na makakatulong sa ating bansang Pilipinas. Sir, with regards naman po dun sa mga na nakakasuhan ng mga politiko,
ang gusto ko lang po kasing tanungin is, o i-clarify po sa inyong opinion, is yung bakit po may, yung iba sa una lang na nabibigyan ng pansin and then later on nawawala na po yung issue. Hindi na natin alam kung ano nangyari. So number one siguro ma'am, no, kasi ako 2009 nag-start na kami ng complaint. No? Hindi naman ibig sabihin, gusto ko lang clarify, no? Ang pag-file ng kaso, hindi naman ibig sabihin na may kasalanan na siya. No? It's a matter of accusation na subject for proof. No? Kailangan lang talaga i-complain. Pero hindi naman ibig sabihin na pag na-file ka ng complaint, automatic conviction na eh. Di ba? May trials naman yan. So, para sa akin, pag nag-file tayo ng complaint, yun ang proseso na dapat sundon ng batas. Di ba? So, we believe that we are follow the rule of law. No?